Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang pasaring ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Ako Bicol Representative Zaldico ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with, or issued erroneously, o kung may formal na utos mula sa korte. Pero argumento ni Congressman Tiangco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety, at public health. Sino magdedetermine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? Baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula nang madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aari niya na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak. Huling namataan sa Portugal si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, wala na siyang balak bumalik sa bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya aniya, kinakailangan na magkaroon ng pangil ang ICI. Kasama sa ifinail niyang bill sa Kongreso nitong Martes ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang whole departure order sa mga sangkot sa investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.